Bago ko magkomento patungkol sa 911, meron lang ako sisingit na magandang balita. Ayan, burike yan, burike. Wala may magandang balita. Doon sa mga, ang buhok nila ay shaggy. Bakit na naman? Shagilid na lang. Ano kini? Shagilid na lang. Okay. Mga baldness. Buti na lang, siya gilid lang ang sinabi mo. Akala ko, bababa pa yan. Oh. Shaggy. O kaya mga Arabo. Alam mo yung Arabo? Arabo ho. Arabo. Nauubos na yung buhok. Buti na lang dito, wala pang ganun, no? Malapit na po. Malapit Sino? na Si Tatamboy? madiskubre ng mga scientists. Ang I paraan. love you, Tamboy. Ang paraan kung paano patubuin muli ang inyong mga buhok. No rin. Ito, sa ulo pa. Okay. Ang mga scientists ay nakita na po. Bakit ba yung mga balita mo yun? Bird na, tapos ngayon, Arabo. Ang mga scientists po ay nakita na yung mga stem cells. Stem cells. Naalala ko si nagsasabi. Christopher Reeves. Na nagsasabi sa buhok para ito ay tumubo. Partner. Ito po galing po ito sa Science Daily. Yung mga Yale University of Yale University, researchers ay nadiscovery po yung source ng signal na siyang nagsisignal para tumubo yung buhok. Na kailangan niya tumubo. It is an insight. Signal pala? Yeah. It is an insight that may lead to the new treatment of baldness. So, parang mayroong napapagod o mayroong nagtatampo sa iyong mga cells, kanya ayaw nang tumubo. Kailangan pitikin. The researchers identified stem cells within the skin's fatty layer and showed that molecular signals from these cells were necessary to trigger hair growth in mice. Sinobra lang taba, kulang lang taba niya, pinilumbisan tumubo. I don't know kung bakit. Siguro dormant na. If we can, sabi ng researchers, if we can get these fat cells in the skin to talk to the dormant stem cells at the base of hair follicles, we might be able to get hair to grow again. Balawin mo na. Aluwa mo pala kembiyanan ni tayo ng ating pep talk, pati rin stem cells. Kailangan lang pep talk. So, pinag-aaralan ngayon anong klaseng signal yung kailangan doon para i-trigger yung mga hair follicles natin. Para kulang yung apis, kailangan lang apis. Bayang may kapali, bayang tumubo. Para ma-jumpstart yung kanilang bayang lunsot. Yung buwak. Yung buwak. Kaya pong magkape, kalakalali kayo. Alam mo, partner, feeling ko one of the reason that they keep listening and now watching us, itong mga patawad, seryoso tayo, but at the same time, napapatawa natin sila. O po nang kayo, potang may payara plus salamin kanina, aga nakaritang bird, aga nakaritang Arabo, kapon siya mo, ay siya gilid. Alam mo, daming bago at magagandang research na ginagawa ngayon. Kung magpupunta po kayo sa website ng Science Daily, every day, ang daming mga research po na didiscover doon na very promising para sa mga future na medisina, kamukha nito. Malamang tayo, ewan ko lang kung madadaanan pa natin ito kasi nadidevelop na, nadidiscover na yung but I would like to say, kahit may mga bagong researchers, makikita mo na meron din na pinapatotoo lamang yung alam na rin ng mga matatanda. Pero hindi pa naka-establish nun kasi yan mga research-based. Pero sa ating mga matatanda, yung oral traditions, kamukha nung paglalagay ng puno, paglalagay ng mga halaman sa loob ng bahay, they've always done it but they never actually establish the reason why. At ngayon, science is reinforcing the veracity at yung rationale behind putting ornamentals of a particular type inside the house. Balik yung dati. Alam mo, hindi lang sa atin sa Pilipinas nangyayari yan. Pati sa Alaska, na may nabasa akong artikulo kahapon, sa Science Daily din, yung mga kabataan, yung mga bata na Alaskans, mga taga-Alaska sa US. What do they do? Hindi na ginagawa yung tradisyon ng mga matatanda, yung pamumulot ng mga wild berries. Yung wild berries sa Alaska, yan ang mabisang gamot sa diabetes. At there is a season in Alaska kung saan yung mga matatanda ay pupunta sa bundok at iniipon yung mga wild berries. Ngayon, ang sabi ng mga tao sa Alaska, ay nawawala yung tradisyon na yon. Yung mga bata ngayon, they resort to modern medicines and they no longer use this, kaya binabalik po yun. At meron pa, ang Western world ngayon pa lang sila going organic at saka yung natural preservation of food. Matagal na pong ginagawa ng mga Kapampangan yan especially. Ang panahon na po ning pupul, Kapampangan ng Kepane. Ayaw ko ya Tagalugang ke. Kakabyo. Pag panahon ho
ho ng pag-ani, no? Pag-ani ng prutas, pag-ani ng mga kamatis. If there is an abundance, hindi po tinatapon yan. Niluluto po yan. Para- Pine-preserve. At ang gamit, konektado pa rin sa Alam ba News, Asin. simpleng asin lamang po. Counting asin, tapos po, iyan ay sisil. Yung mga bote kasi noon, partner, rubberized. Although there is a particular brand, yung ball na tatak ng ano yan. May pang-preserve talaga yan eh. Yun ang hiningi ko pang isang mana sa aking apo. Kasi ako mahilig ako magluto. Ilalagay lang doon, and then, you slow boil yung lahat ng niluto mo inside those bottles ng 1 oras pa. And they will last for years. Talaga? Years, partner. Kaya nga nung unang panahon, meron tayong kamalig. Yung mga excess harvest. Correct. Oo, doon nakastore. Kakasabi lang rin, mais kayong gilid-gilid mo ganyan. Ngayon, wala ka- Mais, bawang, sibuyas. Dito pong pwedeng lahat na supply mo ginagamit araw-araw, but for the whole year. Kaya hindi panahon yun nung nagkakaproblema ng mahal masyado. Because they store for gamit ng isang For buong the rainy taon. season. Oh. Ngayon, alam ko na lang, ang dalawang lugar na lang alam kong may kamalig. Ang Armando's Pizza. Saka yung isang sitio namin sa Dao, kamalig. Meron, kingulot. O, na yung aliwala rin kakamalig ba? O, di ba? Anyway. Magbalik na 911. Yari na kayo siya gilid. Balik po tayo sa 911 dahil bukas po ay anniversary. Pang ilang anniversary na? Bukas? 10 years. Partner. Isang dekada na siya. At tignan mo, pumalo sa 91111. Alam mo ninyo ang damage and destruction na ginawa ng 9/11 na hindi pa tapos. Not only to the lives, not only to properties, but to the totality of our environment Hindi and pa po tapos. atmosphere. Ito po galing sa website ng New York Times. Scientists have called the dust, smoke, and ash unleashed by the destruction of the World Trade Center as the greatest acute environmental disaster in New York City history. Na hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin ng mga meron pa silang stats o yung escalation ng pagdami ng namatay o yung nagkaroon ng upper respiratory illness, lungs related to the respiratory system. Officials and medical experts estimate that in all, between 40,000 and 90,000 workers and volunteers that spent time on the debris pile may have been affected in some way by the dust. Kamukha nung pinapanood ko kahapon, no, nasa Fox News ako tsaka sa ibang channels na nagko-cover ng history. Mga namatay, may mga police, yung mga first respondents ay namatay na sila because of lung illnesses. Tingnan nyo to, fire, sunog, burning at 1,000 degrees. Yung kinawang init ng, di ba nasusunog yung building, created toxic plume that clouded lower Manhattan and spread over adjoining areas. Ano pong laman nung ano ba yung laman ng mga building na yon? Ito po may asbestos. And other pang-walling yun at saka sa may ganito sa top ng ating mga ceilings. Fireproofing yun asbestos Kung ano-ano pang nasunog doon. Burning at 1,000 degrees. Ibig sabihin po pag nasunog ng 1,000 degrees yan, mag-ano na yan, magiging vaporized na yan. It will be very, very fine dust. Kanya kala mo, nag-snow may ng napakapino. Sasangap yun na po yan. Papasok sa ating baga. Yung pinatubo nga lang ako for how many years, hanggang 1996, meron akong film sa aking mga lungs because of the fine pinatubo ash that I inhale daily in my work. Kaya nga po ang Kongreso nung United States, doon sa amin sa US. Talagang ika-partner. O nanggawa yung US Last Congress. year, in December 2010, created a special fund of 2.8 billion for 5 years to provide compensation to rescue workers at sa lahat ng mga nagkasakit at na-expose doon sa mga toxic fumes. Kasi yung effect po noon, kahit 10 years after na nararamdaman pa rin. Para nangyari doon sa partner, doon sa World War II. Yung sumabog yung dalawang atomic bomb doon. Hydrogen bomb. Yung sa Vietnam War nga lang, di ba, natatouch din natin. Yun. Sa mga patubigan yun, yung mga ini-spray. Ano tawag na doon? Yung you call them something, persistent POPs. Persistent Organic Pollutants. Alright, POPs. that's what you call it, POPs. They remain in the environment for many years. Kamukha nung ibang insecticide po natin na ginagamit. DDT, ganyan. They remain in the environment for many years. Kaya yung mga ibang insecticide natin, pinagbabawal na Alright. So yan po. Break muna tayo, partner. Ha?
It's 8:53 in the morning. Roxa says pa rin. Ano sa